Hati ang posisyon ng ilang opisyal ng gobyerno sa inanunsyong pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye, makibalita tayo live mula sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Maraming natuwa pero bakit may ibang tutol sa pogo ban? Cheryl, hindi naman tutol pero ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, sinabi talagang nababahala sila dito nga sa naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal yung mga pogo sa bansa. Ayon kasi kay PAGCOR Chairman Altenco, nasa higit 40,000, 40,000 mga Pilipino ang maaaring mawala ng trabaho. Bukod pa dyan, syempre, Cheryl, yung mga nakakonektang mga negosyo na pinag-serbisyohan din nito. Ayon pa nga kay Chairman Tenco, dapat daw na pag-aralang mabuti kung ano yung gagawin sa mga maapektuhang manggagawang Pilipino. Isa pa sa pangamba ni Tenco ay baka imbis na masawata, baka dumami lang din ang mga iligal na pogo sa gagawing pagban nito. Pinuri naman ng ilang senador ang desisyon ng presidente. Ayon kay Senator Grace Poe, tama ang desisyon ng Pangulo na iban ang mga pogo dahil nagiging pugad na ito ng iba't ibang krimen. Si Senador Raffy Tulfo naman, bagamat pabor din, patas lang daw ang binigay na palugit sa mga pogo hanggang Disyembre. Para naman sa isa sa mga nag-iimbestiga ngayon sa illegal na pogo na si Senator Risa Hontiveros, tagumpay ng mga whistleblower at biktima ng pogo ang inanunsyong ban ng Pangulo. Kung nakaya raw kasi ng nakalipas na administrasyon na papasukin sila, kaya rin daw ng administrasyon ngayon na palayasin sila. Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, masaya rin sila sa pogo ban dahil may naipapasok naman daw itong pera. Nagre-resulta naman ito sa mga malawakang katiwalian. Cheryl, tiniyak naman ang Labor and Employment Department o yung DOLE na nakahanda sila o may nakalatag silang mga plano para nga dito sa mga maapektuhang Pilipino sa pagsasara nga ng pogo. Samantala, humingi na rin ng tulong talaga ito nga PAGCOR sa mga LGU, lalo na sa mga mayor. Dito nga sa nauna nilang binanggit na higit 400 mga kinansilang pogo na maaari pa rin nag-ooperate hanggang sa ngayon. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.